Alam mo yung aso? Hindi ko sinabing aso si Torre, ha? Pero kasi yung aso, di ba? Meron tayong tinatawag na positive reinforcement. Pag sinabi mong sit, o pag umupo yan, aabutan mo yan ng treat, di ba? That's what you call positive reinforcement. Parang gano'n ang ginawa mo kay Torre, eh. Sinabi mo, tanggalin yan si Duterte. Pagtanggal, inabutan mo ng treat. Ano yun? PNP chip. Actually, inangat mo nga siya, di ba? Bago pa yan, pinangaralan mo pa siya na mas mataas na parang estrella sa katawan. Di ba? Dahil doon sa KOJC siege. Inangat mo pa yung kanyang estrella. Doon pa lang, another way of play dead. Parang sa aso, di ba? Pag sinabi mong play dead, yung aso man gaganyan. Bibigyan mo, okay, very good boy, treat, 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 treat. Bibigyan mo siya ng treat, treat, treat. Parang ganun ang ginagawa mo kay Torre. Hindi ko sinasabing aso mo siya, ha? Pero yung idea of the positive reinforcement, ibig sabihin, gusto mo yung ginagawa niya. Kasi ganun yun, di ba? Kaya mo nga pinasit yung aso kasi gusto mo mag-sit yung aso. Pag sinabi mo play dead, gusto mo mag-play dead yung aso. Kaya mo binibigyan ng reward. Yung ginawa ni Torre, doon sa kay OJC, kay Pastor Kibuloy, at saka yung dito sa kay Duterte, kaya mo nirewardan, inangat mo yung estrella, inangat mo pa yung ginawa mo pa siyang PNP chip, ibig sabihin, you rewarded him. Meaning, gusto mo yung ginawa niya. So meaning, ikaw talagang pasimuno nun. Deny ka pa ng deny. Yan ang mahirap sa'yo, Marcos, wala kang yagballs, eh. Hindi, totoo, I mean, wala kang lakas ng loob, eh. Aminin mo na lang, ako yan. Ako yan, akin yan. Akin yan, akong bahala dyan. Ako nagutos dyan, dali niya si Duterte sa dahig. Ako nagutos dyan, hanapin si Kibuloy. Wala kang ganun, eh. Hindi kasi si Duterte, di ba? Sige, gawin nyo trabaho nyo. Patayin nyo yung mga adik dyan. Pag nanlaban, barilin ninyo, patayin ninyo. Pagka naano kayo, akin na yan. Ako sasagot sa inyo. Basta gawin nyo yung tama, ha? Gawin yung legal. Ganun si Duterte. Ako nagutos niyan. Kaya nga nung nasa Senado siya, di ba? Tsaka dun sa Kamara, nung humarap siya, wala siyang deny. Lahat tinanggap niya. Akin yan. Ako yan. Akin yan. Wag nyo na yung ibang general. Akin yan. Di ba ginano niya pa nga yung inuusig yung ibang PNP chief? Sinasabi niya, hindi. Ako yan. Akin yan. Utos ko yan, eh. Yun ang presidenteng may bayag. Dito kasi, sorry, I mean, this is not bastos. Okay? Pag sinabi mo kasing bayag, balls, ibig sabihin nun, yung merong lakas na loob, tapang, ika nga. Wala si Marcos dun, eh. Simple lang naman sabihin niya, ako nagutos. Gusto ko yan. Tapos ang usapan. Ngayon, people would give their own opinion whether they like what you order or not. Pero the point here, kinargo mo. Sinabi mo, akin yan. Ako ang nag-ano yan. Wala kang ganun. Maya't maya nagpapalusot ka. Politics is, para kang ewan. Ganun, eh. Buko sa'yo. Ay, nako. Actually, hindi lang po yun. May dalawa pang tinanggal. Parehong galing sa Duterte administration. Pero gusto niya ang reconciliation with Duterte. Ha? Pero ito, parehong dalawang galing sa gobyerno ni Duterte ang tinanggal ni Marcos. Bukod sa bagong hepe ng PNP, dalawa pang bagong miyembro ng gabinete ang pinangalanan ng palasyo kanina. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, sino-sino pa mga bagong opisyal ng Malacanang ngayon? Yes, JV, mismo nga si Executive Secretary Lucas Bersamin yung nag-anunsyo nitong mga tinamaan po ng balasahan sa gabinete nga ni Pangulong Bongbong Marcos at inalis na nga po si Menardo Guevara bilang Solicitor General at papalitan po siya. Si Menardo Guevara, alam naman po natin, nagaling din po yan sa administrasyon ni Pangulong Duterte, di ba?
At ano pa, may issue pa dyan eh. UP College of Law, Dean Darlene Berberabe, na nanumpana kay Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga sa palasyo. Actually, itong si Berberabe nagtapos po bilang summa cum laude in philosophy sa UP at salutatorian sa College of Law. At hindi na rin po bago si Berberabe sa gobyerno dahil naupo na rin siya bilang Chief Executive Officer ng Pag-ibig. Samantala, sinabi naman po ni Bersamin, itinanggi niya itong sinasabing may kinalaman daw ba itong pag-alis kay Guevara doon sa kanyang pag-recuse o pagtanggi na maging kinatawan o magtanggol sa gobyerno dito nga po sa inihaing reklamo ng Duterte camp sa Korte Suprema kaugnay ng aresto kay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa madaling salita, naalala ninyo yung siya po ay tumanggi na ipagtanggol ang gobyerno sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte, yung illegal arrest. Mismong abogado ng gobyerno ni Marcos ang tumanggi na i-represent yun. Ayan po yung si Guevara. Kasi nga, yan ang professional. Di ba? Pag nakita niyang may mali, pag may nakita siyang sandali, sabi tayo dito, boss, I cannot represent this. Tanggal. Nakita niyo yung comparison, ha? Comparison na si Torre sumunod sa questionabling utos. Sumunod sa opinion ng iba na mali na utos. Sinunod niya, nirewarda ni Marcos na ang mas mataas na posisyon. Samantalang etong si Solgen hindi sumunod o ayaw niya ipagtanggol ang gobyerno sa kawalang niya ang ginawa nito na pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig. Siya namang itinanggal ni Marcos. You can see the professionalism here, Bersamin. Eto professional eh. Hindi niya tinanggap kasi sa tingin niya alanganin, sabit sa tingin niya, mamalabo. Wala tayong ano dyan. Wala nang ano eh. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Eh. Ba't ko ipagtatanggol yun? Ganon ang dating yan. Professional, di ba? Hindi sumunod sa utos. Ika nga. Hindi uto-uto. Yung isa, gusto ng posisyon eh. Gusto ng posisyon. Wala tayong magagawa. Hindi, nung panahon nga nito, naalala nyo, DOJ Secretary ito nung panahon ni Duterte, yung mga desisyon doon, very professional. Kasi nga, si Pangulong Duterte, napaka-professional niyan. Kung ano yung nasa batas, yun ang ating sundin. Hindi porket ikaw ay in-appoint ko dyan, mag-lean ka toward my decision o what I want. Hindi ganun. Ganun ngayon, ang DOJ, ganun eh. Dati yung DOJ, hindi ganun. Talagang kung ano yung tama, yun ang sundin natin. Ibig sabihin, kung ano yung pinresintang mga ebidensya, at doon kayo mag-judge ng, magsabi na, may probable cause yan. Kasi in the long run, kayo rin na magdedepensa niyan sa korte. So make sure you're doing it right. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto si Solgen, siya na magdidepensa sa korte. Abay, kaya niya siguro malamang bakit hindi nirepresent ang gobyerno? Dahil alam niya mahina ang argumento ng gobyerno laban dito sa sinampa ng mga pamilya Duterte na pagdala sa dating Pangulong Duterte sa dahig. So nakita niya yun. So inayawan niya yun. Ngayon, kita nyo? Si Torre na sumunod sa utos, nasabit na utos, mukhang malabong utos, mukhang illegal na utos, na-rewardan ni Marcos. At ito namang isang nagpaka-professional at sinabi niyang, sandali, medyo delicate yan. Ganun, ayaw mo sumunod? You're out. You're out. Kita nyo? Now tell me, E.S. Bersamin, is this what you call professional president? Or matatawag mo bang professional ang ating presidente? You understand, people of the earth?
This is such a pathetic. ICC. Sabi niya, wala raw pong kinalaman itong insidenteng ito doon sa Wala daw kinalaman. Bulahin nyo lelong yung panot. Bigla mo tatanggalin sa posisyon dahil sa ganun, tas walang kinalaman. Agoy! Sinong binola mo? Agoy. kay Guevara po bilang Solicitor General. Samantala, bukod po kay Guevara ay tinanggap na rin po ni PBBM itong resignation ni Commission on Higher Education Chairperson Popoy de Vera. Ayon kay Bersamin, nakadalawang termino na rin daw po kasi itong si Popoy de Vera at panahon na para mag-appoint. Siya din to, dati rin tong appointee ni Pangulong Duterte, tinanggal din. Kahit walang kinalaman. Ang dahilan lang, hindi kasi masyado na siyang matagal dyan. So, dapat na siyang palitan. Yun ang dahilan. Yun ang binigay na dahilan. Matagal na daw kasi siya dyan. Pangalawang termino niya na yan. Ganun na po ba ngayon ang basihan para ikaw ay ma-retain sa isang posisyon? Di ba? Kailangan mo ng di ba? Sana lang. Sana lang po ay sana maging tayo. Hindi diyan, hindi tungkol diyan, but based on performance. Ng bagong pinuno, papalitan po siya ni CHED Commissioner Dr. Shirley Agrubin. Samantala, meron naman pong sinabi rin si Bersamin na pinagsusumite itong mga pinuno ng mga GOCCs, government-owned and controlled corporations, yung mga pinuno nito ng courtesy resignation. Hindi pa binanggit ni Bersamin kung ilan na nga po yung mga nagsumite ng courtesy resignations. Pero pagtitiyak po ni Bersamin na hindi po sila aalisin hanggat wala pa pong napipili o na-appoint na mga bagong kapalit. Balik sa'yo, Jiggy. At Marian, gaya ni Chairman Popoy de Vera, meron ka bang info kung may ibang tinanggap na resignation o yung hindi na tinanggap tuluyan ng Pangulo? Jiggy, kinumpirma nga rin ni Bersamin na dinecline o hindi po tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos itong pagbibitiw resignations nila Interior Secretary John Vic Remulla, yung kanyang kapatid po na si Justice Secretary Boying Remulla at ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Yan muna ang latest dito, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Malacanang. Ayan. So, ayan, kitang-kita natin mga kababayan na talaga nga namang matinding kabalastugan ng ating gobyerno ngayon, no? Ewan ko. Pero grabe ho, dito talaga mapapatunayan mo na pambubudol lang yung ginawa nila ni Katunying, di ba? Walang reconciliation sa utak ni Marcos. Wala siyang plano.